ni ang Plan C, 5 hours ago, 8 hours ago, napipikon lalo nito si Marcoleta. May bagong banat na naman si Ben Tulfo. Ano na naman yung bagong banat ni Ben Tulfo, mga kabsat? Sige, papasukin na naman natin. Marcoleta Jr. to Marcoleta Sr. O, dito na kay Marcoleta. O, sige. O, sige. Attorney, pasok. O, mapipikon na naman dito si Marcoleta. Binibwisit nyo na naman eh. O, sige, pasok. Pass forward. National pastime na lang to eh. So that is basically politics. The reality is, at the end of the day, may makakasuhan ba? Recommendatory lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta eh. They will recommend whether in aid of legislation, kung may nakita silang dagdagang pambatas, or mag-recommend sila for sino yung sasubmit nilang mga pangalan for prosecute. At the end of the day, it's still the ombudsman. Tamaan kung sino tamaan. Hindi ako mag-hold back dito. Pero ang pangit dito is napipikon yung bagitong senador na politikong... Bagitong senador. Neophyte na senador. Uy, grabe naman tong si Ben Tulfo. Agoy, nako. Kaya lalang mabubuisit talaga sa ito, si Rodante. Pasok. Kung sino tamaan. Hindi ako mag-hold back dito. Pero ang pangit dito is napipikon yung bagitong senador na politikong matagal na. Kaya akala nyo siguro siya lang may karapatan, siya lang may mga kaalaman, pag medyo may nagsasalita sa kanya mga committee, napipikon siya. Lahat lang ata nakakaaway niya. Dalawang broadcaster. Kapwa niya mga senador, nire-reklamo na siya. Enzo Recto. Kalaban ang... Ay, tragis. Teaser pa lang pala yun, mga kakabsat. Char. Shout out, kabsat. Ako, teaser pa lang pala yun. O, ito, sige, episode natin. Tragis. Tuloy. Sa dahan na naman ito, mga kabunyog. Hindi pa rin tapos ang sagupaan dahil Ben Bitag Tulfo ay may panibagong buwelta laban kay Senador Rodante Marcoleta. Yun. Sa pagkakataong ito, bagitong senador na pikon si Marcoleta na isang bagitong senador at palaaway pa. Oy. Ay, Ben Tulfo. Bakit mo naman mabubuisit? Bakit? Sino ka ba? Senador ka ba? Naging senador ka ba? Natalo ka nga eh. Sasabihin niya, tinalo nga kita eh. Sasabihin niya yan. Itong bagitong senador, ikaw nga, hindi ka nga nanalo. Ako po. Magagalit talaga si Marcoleta Sr. dyan. Lalong-lalo na pag walang hopya. Magagalit yan. Nako naman si Tito Ben. Tito Ben, wag masyado. Mabubwisit sa iyo ang quad. Ang bagito. Sa mga bumabatiko sa kanya. Kung maaalala po natin, dati nang nagbigay ng matinding komento si Ben Tulfo kaugnay ng mga isinagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Noon pa man, sinabi na ni Tulfo na tila puro paepal lang daw ang nangyayari sa mga hearing. Mas inuuna pa raw ang pagpapapogi sa harap ng kamera kaysa seryosong investigasyon. Dagdag pa niya, mas makabubuting ang ombudsman na mismo ang manguna sa mga investigasyon para mas maging patas at mas mabilis ang proseso. Dahil sa mga pahayag na ito, nagsimula ang tensyon sa pagitan ni Ben Tulfo at ni Marcoleta. At ngayon, mas pinaigting pa ni Tulfo ang kanyang paninindigan. Ipinapakita lang nito na hindi siya takot bumangga kahit pa senador ang kanyang makabangga. Kaya naman, mga kabunyog, mas mabuting pakinggan natin mismo ang mga sinabi ni Ben Bitag Tulfo laban kay Senador Rodante Marcoleta para... Mga kabsat, nagre-remind lang si Maestro baka hindi pa kayo nagla-like dyan. Ilan na yung like natin? Sinilip ko ngayon, mga kabsat. 91 likers pa lang tayo, mga kabsat. Baka naman. Gawin nyo ng 100 yung like natin. Sa mga hindi pa nagla-like dyan. Like and subscribe tayo, mga kabsat. Maraming salamat po. Gawin nyo ng 100 like po sa mga hindi pa nagla-like dyan, baka naman. Kayo na mismo ang humusga kung sino ang may punto. Panoorin na natin ang matitinding pahayag ni Ben Tulfo. Okay, pasok. Kausapin naman natin ang isa sa mga pinangalanan ni Senador Rodante Marcoleta, ang broadcaster na si Ben Tulfo. Magandang gabi, Ben. Magandang gabi sa inyo. Ay, diretsahang tanong na sa iyo, Ben, no? May galit ka ba kay Senator Marcoleta?
Hindi naman. I think may problema lang siguro dito. I believe that we have the same, direction, but different siguro destination. Pinersonal na yata dito ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee when I said something like, pwede naman mag-conduct ng separate investigation ng ating ombudsman whether may nakaupo na o wala na kasi mandato ng ating ombudsman yan eh. So separate investigation ang gagawin ng ombudsman. They can do a self-initiated investigation. And at the same time, pwede na sila mag-conduct ng fact-finding. If not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Ngayon, nasabi ko na posible, papa-epa lang mag-grandstanding ng ilan dyan. So nasaktan siya roon. Naging personal yan. Ito naman sigurong senador na to masyadong sensitive. Napipikon, nababad trip. Ginagamit yung pang kanyang TV program sa istasyon nila. Nabinanatan ako. So ako naman, the more na I would, as a broadcaster, meron naman akong karapatan magpahayag. Pero Ben, trabaho natin. Pero Ben, may pinatutungkulan ka ba kung sino ito mga nagpapaepal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit din ni Senator Marcoleta, even your brothers, no, ay kabahagi nito. Well, it's like this. Alam natin siguro dito ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, matapos ang kanilang investigation, i-forward ba na yan sa ombudsman eh? Ang in aid of legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Kung titingnan natin, ano bang talaga ang ratio ng mga napoprosecute pag dumadaan sa Senate Blue Ribbon Committee? I-research niyan. Ilang percent? Kung tutuusin, sa ombudsman talaga, separate investigation, siguro naiinis siya doon sa sinasabi ko magpapaepal, grandstanding. Kasi, diretso naman natin, iba naman sa kanila, medyo nasasabit doon sa sinasabing flood control eh. Ngayon, para sa akin, I was just trying to make my point, pero nagiging sensitive ata ito, napipikon ata ito. Although kasama yung mga kapatid ko, it doesn't mean that because mga kapatid ko dyan, ay medyo save na sila. No, ginagawa akong trabaho ko. As a media person, let's separate realities from politics. Yung aking sinasabi, reality, antas ng level ng awareness ng mga tao, as well as ang kulang knowledge about this controversy or anomaly dito sa Ghost Flood Control Project. Oh, well, in relation... The question really is, ang mga tao nag-i-enjoy na lang eh. Nagiging national pastime na lang to eh. So that is basically politics. The reality is, at the end of the day, may makakasuhan ba? Recommendatory lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta eh. They will recommend whether in aid of legislation, kung may nakita silang dagdagang pambatas, or mag-recommend sila for sino yung sasubmit nilang mga pangalan ipo-prosecute. At the end of the day, it's still the ombudsman. Kung ang makita ng ombudsman, then diretso sa sandigan bayan. It's like this. Ang ombudsman, para mga piskal yan. Ang korte, sandigan bayan. Ang Senado, para mga abogado yung nagkakyaw-kyaw dyan eh. I'm sorry. Pagkyaw-kyaw. Senator, Marcoleta, wag kasi kyaw-kyaw. Nakapaw. Tamaan kung sino tamaan. Hindi ako mag-hold back dito. Pero ang pangit dito is napipikon yung bagitong senador na politikong matagal na. Politikong matagal na bagitong senador. Grabe ka naman mo kapag describe kay Marcoleta. Ben Tulfo. Na ako naman, baka sabi niya, itong matagal ng broadcaster na tumakbong senador na talunan. O paano yan? Pag ginabi niya, talo ka eh. Paano yan? Tayo dyan. Sige, tuloy. Kaya akala niyo siguro siya lang may karapatan. Siya lang may mga kaalaman. Pag medyo may nagsasalita sa kanya mga committee, napipikon siya. Lahat lang ata, nakakaaway niya. Yun lang. Which is true naman, Mabsat. Lahat ng mga nakakaaway niya. Hindi lang na niya kinakaaway, yung Duterte Black. Lahat nakaaway niya, di ba? Ako po. Lahat nasupukan. Ako po, Mark. Like father, like son talaga? Ardayan, like father, like son. Dalawang broadcaster. Kapwa niya mga senador, nire-reklamo na siya. Siguro naman, pag tinanong niyo kay Speaker, kay Senate President, alam na lahat kung anong nangyayari dyan. Huwag na tayo maglukuhan pa. Let the ombudsman do its job,
kahit wag na mag-antay ang ombudsman ng sasabihin ng Pangulo, pwede na sila mag-motu proprio investigation. At sa dulo ng ito, lahat ng ito, Ben, ang importante ay yung accountability at kung may makakasuhan at mapanagot. Exactly. Kasi investigation is investigation. What's in aid of legislation? Well, people want prosecution. People want accountability. The people want accountability rito. And then, ano yun? Prosecution to culpability. Nasa Sandigan Bayan yan. Kung ano makikita ng ombudsman, kahit na anong gagawin ng Senado, i-recommend pa rin yung sa ombudsman. Alright. Ombudsman naman parang fiscal eh. Prosecution, akit niya sa Sandigan Bayan. Kaya yung mga ibang senador natin, siguro maintindihan nila, ginagawa kong trabaho ko sa media. So this time, ang sinasabi ko, reality and politics. Yung politics na nasabi ko na parang, baka maging ano to eh, maging national pastime na lang to. Mga tao nalilibang eh, hindi na inaabangan kung ano magiging resulta, inaabangan kung sinong aawayin, kung sinong susoplahin, kung sino pahihiya, kung sino yung ibabang mo ang martilyo na to. Gusto mo gamitin ko to? Gusto mong makontempt ka? Yun ang inaabang ng mga tao eh, sarswela. Huwag naman sana. Pareho tayo. Anyway, Ben, ito, may bagong balita nga kasi nagbitiw na itong si Secretary Bonoan at pinalitan ni Transportation Secretary Vince Dizon. And in addition to that, nagpa-establish ang Pangulo ng isang independent commission to look into this flood control mess. Quick reaction to this. That is a very good move. As a matter of fact, bakit sa Pangulo yan, ano? My point of view as a Port Estate, kapareho natin sa media, andyan naman ang ombudsman. Pwede naman silang gumawa ng investigasyon nila eh. They can do a fact-finding now. They can summon everybody. They can do a preliminary investigation. All the documents, tawagin lahat yung mga sangkot, magpa-fact-finding ka or gagawa ka ng sariling fact-finding, anong ginagawa ng ombudsman natin? Kaya nga naninilbihan sa atin yung mga ombudsman, nasa charter nila yan eh. Alright. Abangan natin ang susunod na aksyon ng ombudsman. Maraming salamat. Broadcast journalist Ben Tulfo. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang matitinding patutsada ni Ben Bitag Tulfo laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ngayon, ang tanong, ano kaya ang magiging sagot ni Marcoleta sa mga banat na ito? Nako po, mukhang may abangan na naman tayo na sagot, no? At alam natin kung saan sasagot yan. Doon sa sa Net 25 lang naman sumasagot si Marcoleta, mga kakabsat. Kasama yung dalawang ungas doon, di ba, Tokis? Paktay tayo dyan. Tuloy. Sigurado, hindi niya ito palalampasin, lalo na tinawag pa siyang bagitong senador at palaaway pa raw. Abangan natin, mga kabunyog, kung paano tutugon si Marcoleta sa hamong ito. Magiging mas matindi ba ang sagupaan? O may pasabog din ba siyang ibabalik laban kay Ben Tulfo? Kaya stay tuned, mga kabunyog, dahil siguradong lalalim pa ang bangayan na ito. Hanggang dito na lang po muna ang ating balita. Mabuhay kayo, mga kabunyog. Salamat, Attorney Enzo Recto. So, ayun na, maabsat, no? Ginawag talaga na bagitong senador. Ang sakit nun, Tokis. Ha? Isa kang bagitong senador. Ha? Ha? Putragis. Naku po. Masakit talaga, mga kabsat. Doon ako sa dalawang ungas. Ako nakasama ni Marcoleta. Ganun ba, Madam Chair? Kamusta na, Madam Chair? Ay, kamusta yung mga Seraforce natin dyan, ha? Mga kasolid. Kamusta na yung mga kasolid natin dyan? Baka naman, no? Ayun, 102 na daw yung like natin, sabi ni Iceland Lagmay. Oh, maraming salamat, Papsat. Dahil 100 na, okay na tayo, no? At least may 3 subtopic tayong ipapalabas ulit. Thank you very much, Papsat. So, nag-umpisa tayo dito kay Marcoleta Jr., na sinupalpal ni Representative Garin, mga kakabsat, no? Na magrespetuhan tayo dito, magkakasama tayo dito. Ha? It is my time. Oh, putragis. What is your point of order? Did I violate any rules? Mayroon ba akong na-violate? Sige nga. Wala na, tumahimik na, mga kabsat. Dapat kasi nagpaturo siya sa tatay niya, no? Nako po. O ngayon, talagang may pinagmanahan, mga kabsat. Agoy. Tapos ito naman yung tatay niya, sinupalpal ulit, ulit for the second time ni Ben Tulfo, mga kabsat. Ngayon, tingnan natin kung magre-rebat na naman ito.
Kung nag-rebut yan, edi panibagong content na naman. Diba, Tokis? O, diba? So, ngayon, no, tapos pinag-usapan din natin yung kay Mayor Magalong dyan sa Congress. Bakit di nyo tinatawag si Mayor ng pangalanan niya na kung sino yung mga sangkot na politikong yan nang matapos na? Diba? Kaya, nako po. So, again, mga kabsat, no? So, okay na tayo. It's already 11 p.m. ng gabi, mga kabsat. Kita-kisa lang tayo bukas. Maraming salamat po sa mga nandito. Siyempre, kay Kabsat Tokis, kay Ice Rain, kay Zoe, kay Ardayan, kay Madam Charger, sino pa? Si Dream Maker, sino pa ba? Mga bagong pasok dyan. Elvira G. Ayan. Wala yung mga natin na best friend natin si Sir Tony tsaka si Sir Leonardo Ansag. Nakalimutan yata pumasok or busy-busy lang sila. Ayan. Shout out in San Paul, sabi ni Madam Judy Zabarte. Ayan. Mega love shout out, Madam. Sino pa? Nako po mga kabs. Oh, yan, ang dami mga pala pumasok kanina, no? Si Marilyn Valencia, ayan, nandiyan. Si Macwan, siyempre kanina pa pinakaunan, saka si VMP Room. Sa lahat of again, thank you very much. It's already 11:01 ng gabi. Rest day muna tayo kasi maaga na naman tayong alis papuntang school. Alas 5 pa lang gising na tayo. So, thank you very much. Hanggang sa muli, Maestro Paul is signing off. Hanggang sa ating babush. Babush, kala ko bubush. Okay din, Maestro Paul. Madami kayo i-cover na ganap. Kaya nga, maraming salamat, Kapsat. Tagasabli. At Naomi Chin, ayan. Shout out, Kapsat Naomi, ha. At sa lahat po, mga silent viewers, maraming salamat. Sa mga garapata, maraming salamat, no? Kahit pa paano, nakikisaw-saw kayo dyan, nakikinood kayo kay Maestro. Mag-subscribe kayo para makapag-comment kayo nang may silbi kayo, di ba? Alright, thank you very much. Good night, Kapsat. Maestro Paul is signing off. Good night.